Sa panunungkulan po ni Pangulong Duterte, aliwalas po ng lugar namin, wala pong gaanong krimen, walang lahat. Ngayon po, talamak ang krimen, ultimong bahay, inaakyat ngayon ang nanakawan ng mga cellphone. Sa kahirapan ng tao, sa daming hindi na kumakain. Yun lang po, tanging ko masasabi, panawagan ko po ay Pangulong BBM, naway, masolusyonan ang lahat ng problema ng taong bayan. Yun lamang po. Dahil ang taong maliliit ay nagsasakripisyo rito. Ma'am, mayroon po ba kayong, ano po masasabi niyo po sa pamumuno bilang Vice President ni Vice President Inday Sara dito? Sa ngayon kasi okay naman. Napakaaga kasi yung paano nagkakaroon ng alitan sa politika. Na parang nagkakaroon na ng personalan, malayo pa ang eleksyon. Kaya ng taong humusga kung ano ang magiging buhay natin nito mga darating pang panahon. Maaga pa para doon sa bangayan. Dahil ang naghihirap taong mamamayan. Yun lang masasabi ko po. Salamat po, ma'am. Thank you po. Ano lang po, ma'am? Ayan, so magandang hapon na naman. So, ano palang merong kaganapan dito ngayong araw? Ha? Ano pong meron dito ngayon, ma'am? Ano, paano niya yata? Yung, ano ba tawag dito? Outtaking po. Oo. Para sa Inday Sara na movement. Ayan lang. Ito na sila. Teka naman tanong. Ayan na, magandang hapon po, ma'am. So, bilang sigurado supporters kayo ni Vice President Inday, di ba? Sulit po, sulit po. Sulit po ba, Duterte? Kasi gano'n naman Duterte. May ID nga ako, kaya lang nila. Kasama si ano. Si President po. President Rodrigo. So, yan. Wala. Bilang taga-suporta ng mga Duterte. So, anong masasabi niyo po sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte? Okay naman. Kumbaga parang kahit paano nadidisiplina ang tao. Diba? Medyo lalo pagdating sa mga droga. Eh ako nga, may anak din akong hindi ako nagkukonsente. Kung kailangan ikulong. Ganun ang katuwiran ko. So, yan ma'am, dahil sa mga nagsasabi raw na parang mayroon daw mga hindi nagawang maganda ng war on drugs. So, ano mga sabi niyo po doon? Sabi mayroon daw mga human rights violation. Parang neutral lang. Talagang dumadating din naman talaga yung mga ganyang sitwasyon eh. Yung para sa akin, sa iba ang paniniwala nila, pangit yun. Sa akin naman, para sa akin, parang pagdidisiplina lang din sa mga tao. Yan. So ngayon po sa si Vice President Inday Sara naman po, ano masasabi niyo po sa kanyang pamumuno bilang Vice Presidente? Okay naman, wala akong masabi. Mga 2 years na yan, no? 2 years. 2 years na eh. Kahit paano, siya sa mga tao, lalo kahit sa mga mahihirap. Ay, paano dun sa mga naninira sa kanya at saka yung bumabatikos? Ano Ay masasabi naku, niyo po? huwag na lang, mai-stress lang din siya. No? At totoo lang, alam mo ganyan ng kung kailan ka mabango, doon ka sisira. Kahit na maganda yung nagawa mo, sa iba, papapangitin. Ganun lang. Ma'am, bilang Duterte supporters, nasasaktan po ba kayo sa mga binabatong mga issue kaya Vice President Inday Sara Duterte? Siyempre naman. Na-interview pa bandang muli. So, ano masasabi niyo po doon sa mga Maan naman, okay naman. Naku. Eto nahingi ko kay... Zero po tayo nung time ngayon sa criminal. Talaga po, ang criminal rate that time is mababa po talaga. Yun po. Doon ma'am sa war on drugs, para sa inyo, maganda po ba Sa yun? war on drugs, pabor po ako sa kanya kasi dati po akong barangay secretary. During that time, si President Duterte ang ano po. Mababa po talaga ang rate namin sa drugs. Actually, zero ang ano namin eh. Kaya, mas gusto ko yung style ng ano niya, ng pamumuno. So, nung panahon nun ni President Duterte ay tahimik ma'am sa inyong lugar. Tahimik po. Tumahimik. So, ikukumpara po natin ngayon. Ano po yung pinagkaiba? Siguro bigyan din natin ng chance si PBBM. Kasi bago pa lang naman, last year lang naman sila, di ba? So, they still have
to take time para mapatunayan pa nila kung ano ang mai-improve nila, ano ang maibibigay nila para umigi po at umunlad ang ating bansa. Yun lang po. So ma'am, meron kasing mga bumabatikos dun sa war on drugs. Hindi raw maganda. Ano po masabi? Alam mo naman it is hard to satisfy everybody. Kaya dun sa naniniwala na yung war on drugs by President Duterte at that time hindi successful, but on our part it is very very successful. So ma'am, baka may mensahe po kayo sa ating dating Pangulong Duterte. Sa ating Pangulo, good health po sa inyo and God bless. Thank you po. Thank you so much, ma'am. Solid po, solid. Solid po, mula nung sa tatay niyo pa. Dapat nga ibalik. Balik ang Duterte po. Balik ang mga Duterte. Kay Vice President para maayos ng lahat. Magtutulungan na lang sila. Salamat. Thank you po. Guys, merong patay na isda oh. Ito, tol ito mayroong patay na isda oh. Oh. Ano kayang isda ito? So bakit kaya siya namatay? O baka tinapon lang, pero sino naman magtatapon ito rito? Oh, grabe no. So kung titingnan mo napakalinis naman ng tubig. Napakaganda ng niya no, pero bakit may namamatay na isda, no? So yun ang dito may namamatay na isda. So ito guys yung Dolomite Beach na pinaganda ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So na pinapakinabangan naman ng ating mga kababayan So kung nakikita ninyo, ayan napakadami ng mga namamasyal. Ayan. Oh, yan. Pinaganda pero marami ring bumabatikos dito sa lugar na ito. Siyempre alam naman natin na talagang napakagulo ng politika dito sa Pilipinas. So hindi natin maintindihan yung mga tao kaliwat kanan na pagka may nakitang ginagawa na mabuti man o masama, mayroong kontra. Mas mabuti pa nga yung karamihan ng mga gumagawa ng masama ay walang kumukontra. Pero kapag lahat ang ginagawa mo kabutihan, sure bull ka dyan, di ba? Sure bull ka talagang maraming kukontra sa'yo kapag nasa kabutihan ka. Ayan, di ba? So kitang-kita natin kung gaano nagsasaya yung mga tao dito, Pero malinis siya, kaya lang pinagtataka ko lang kung bakit mayroong namatay na isda. Ayun Ayan, may patay na isda guys. Grabe.